maging tayo, sabi ni Bathala. Sa pagitan ng langit at lupa, di man tayo napagbigyan ng tadhana dahil sa langit, lupa, imposible maging tayo, sabi ni Bathala. Nagmapakali, nagmamadali, ba't parang lagi na lang hindi na napipili? Kahit subukan kong manghabulin, ba't parang may pader na nakaharang sa atin? Papalayo ng papalayo lang, lupa, imposible maging tayo, sabi ni Bathala. Sa pagitan ng langit at lupa, di man tayo napagbigyan ng tadhana dahil sa langit, lupa, imposible na maging tayo, sabi ni Bathala. Langit, lupa, imposible maging tayo. Langit, lupa, imposible maging tayo. Sa pagitan ng langit at lupa, di man tayo napagbigyan ng tadhana dahil sa langit, lupa, imposible maging tayo, sabi ni Bathala. Langit at lupa, langit at lupa, langit at lupa, langit at lupa. Mellow 947 BFM. Welcome to the show. This is Mellow Live. Hi there. My name is Anne. And this afternoon on Mellow Live, we are joined by an artist whose music feels like comfort, nostalgia, home, and healing all at once. From Albay Bicol to playlists all over the country. Please welcome Diwata. Hello, hello! Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi kung nasa man kayo ngayon. Hi, guys. Hi. It's so good to see you again. Yay! Yeah. Good to see you as The, well. the last time that we saw each other was November of last year when you guested on Beautiful Day. Naalala ko Wow. yun. Alala ko rin po yun kasi nandun po yung ano ko, si, yung sa physical issue. Ay, oo. Yeah, Mark, what? Mark? Mark? Mugen. Yes. Oo nga, sabay pala kayo nag-guest nun. Oh my So, goodness. like, wala akong tulog pero nabuhayan ako. O, diba? Naalala mo lang talaga si Mark dun sa show. Sorry, miss. Pero naalala ko yung cover na, ay yung dance cover namin ng 10 Mga Daliri. Yes, oo, nag-TikTok tayo no, nung 10 Mhm. Mga Daliri. And you're gonna be performing that for us this afternoon. Yeah. And we are so happy that you, have the time this afternoon para to join us right here on Mellow Live. It's good to see you again. And for those listening to you, Diwata, for the very first time, how would you describe your music? Ethereal. Mystical. Ganyan. Perfect nga talaga those words, no? When you hear your voice, it's so like, Yes. diba? Parang napupunta Sound ka sa check pa ibang lang eh. dimension. Oo. Parang may sariling world. Yes. You're beckoning them to enter your world, the world of May Diwata. portal. Oh, diba? Yes. So you're known for that folk pop sound, your regional language representation as well, kasi you're incorporating Bicol into modern OPM, diba? So your music
music feels very deeply connected to culture and a place. How important is it for you to preserve that Bicolano identity through your music? Siyempre yun po yung ano, yun yung meron kami. So, Mm. parang gusto ko rin siyang makilala ng, hindi lang ng buong Pilipinas but also internationally Right. na meron kaming ganitong klase ng lengguwahe, ganitong kultura, and rich yung culture Mm. namin sa ganitong bagay na, um, hindi lang magagaling na artist pero ini-incorporate din namin mga artists yung kung anong merong mabibigay yung Bicol. Right, So, right. ayun. And siyempre parang, um, prine-preserve ko rin 'to since parang 'di ba habang tumatagal mas dumadami ngayon ang, sa social media, like nakakalimutan natin yung pinagmulan natin. Mm, mm. Kaya nakakatakot mawala, kaya hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya So sa ang mga ganda nun, songs like ko. like every time you check out yung social media mo and then your music, it's like a Yes. refresher course for those who have Mhm. already forgotten, 'di ba? Yung Yes. parang Yun yung identity yeah, yun the rin. culture. You know what? You chose to use this language, to use Bicol in your music at a time when most artists they really want to sound more global, Mhm. 'di ba? But you chose this language. You chose to represent that in your music. Was there ever fear before, when you were starting to make this music or this kind of music, was there ever fear that people outside your region would not understand or would not Yes. relate? Actually, nung magse-start pa lang ako, ang sinusulat ko talaga dati mga Tagalog songs. Mm, Kasi iniisip ko pangmasa siya and gusto ko lang na okay. i-release is Tagalog songs. Yeah. Pero not until, nakasali ako sa isang songwriting competition sa Bicol na Mm. kailangan daw magsulat ng Bicol song. So, Ah, dun yung first time ko rin na nagsulat ng Bicol and dun ko naramdaman kung gaano ka-sincere ang pagsusulat sa sariling lengguwahe na parang yun kasi yung ano ko, yung mother tongue ko. oo. Tapos parang nakikiusap lang talaga ako sa mahal ko sa buhay 'pag gumagawa ako ng Bicol songs. Okay, so that very first Bicol song that you wrote, what was Mhm. it all about? Yun yung An sa Tuyong Istorya and yun yung isa sa mga unang na-release ko rin on Spotify and all streaming platforms. Okay. Tas tungkol siya sa, matagal nang natapos na kwento pero sa umpisa nung kanta parang pinapakita dun kung gaano kasaya yung relasyon nila tas plot twist sa huli, matagal na pala yun na kwento, from the past na pala yun. Oh, kwento ba 'to ng ano mo, ng Hala! hala! Personal story ba ito? Ay, hindi ko puwedeng sabihing off the record kasi on air tayo, 'di Pero ba? Maybe mamaya 'pag commercial break, kwento mo sa'min. People can see you, by the way, we're live on Facebook and TikTok. So nakikinig sila baka mamaya, those who know you, 'di ba? Ay, wait, alam namin yang Ano? kwentong 'yan. But sige, there was this uncertainty, when you first wrote your Bicol song, your very first Bicol song, and then you found out that hey, people connected anyway, 'di ba? Hindi nila Yes. alam yung lengguwahe but still people Mhm. connected. What did that teach you about emotions, about language in music? Na wala talagang barrier, parang, Mm, um, parang nagko-connect-connect pa rin kami kahit hindi namin naiintindihan yung isa't isa through right. feeling, through yung melody ng kanta. And nakakatuwa nga actually may Mm. shinare pa lang ako kani-kanina lang tas yung Manobo Tribe, Mm. tapos kinakanta nila yung Padabata Ka, mga bata Oh, sila. Tapos wow. sobrang nakakatuwa siya kasi imagine mga bata and hindi nila sariling lengguwahe yun tas Oo. kinakanta nila Right, and right. parang para siyang world peace. I Parang gano'n lang know. siya yung ano, yung feeling na yun na nagkakaisa tayo kahit hindi natin alam yung mga sinasabi or hindi natin naiintindihan yung isa't isa, parang gano'n siya. Sarap sa My pakiramdam. goodness, goosebumps. At saka ano pala, galing pala kami sa Manobo tribe. Oh, Oo. really? My lolo was part of the Manobo tribe. Kaya nung minention mo parang, Oh, oh my gosh, everything's connected in this world. Diba? amazing! Like Amazing, kanina diba? lang talaga yun napanood ko. Wow. So see, no matter what the language you use, music is universal. It Yes. just really
connects Mm. everyone, 'di ba? In all Yes, places. kasi 'di ba parang kahit yung K-pop, That is so maraming true. Pilipinong, Yeah. tumatangkilik sa K-pop. So, Mm. paano pa kaya yung sarili mismong lengguwahe ng Pilipinas na sobrang dami natin Yeah. na language? Yeah. What is something about the Bicolano culture that you wish more Filipinos understood? Siguro ano ba? Siguro yung pagiging brave. Kasi yung tawag sa mga Bicolano yung mga Uragon, eh. Mm. Yun yung mga Bicolano brave and siyempre yung kung paano sila magmahal. Nandun yun sa ano, eh. Yan. Ay, nandun yun sa kanta ko, eh, sa Padabata Ka, eh. Oo. So, parang ganun klase magmahal ang mga Bicolano. Spicy. Spicy! Hindi lang food ang spicy but also the way you love. Yes. Pero ayun din, gusto ko rin siyempre, makita nila kung gaano rin kaganda sa Bicol as in like hindi lang Mayon Volcano Right, yeah. ang puwede niyong makita sa Bicol. Ang dami pang magagandang lugar and hindi lang Bicol Express ang merong pagkain ng Oo. Bicol. Yeah, that's so Yes. true. So, yun. My husband's family, they're from Bicol. So my husband is from Bicol. Tapos sinama niya ako one time. First time kong magpunta sa Bicol and wow, ang ganda and the people are so Yes. warm. Yes. Oo. Minsan hindi ko naiintindihan yung dialect. Uh-huh. Pero alam mo yun, they're really friendly and everything. And doon ko natikman very first time yung sili ice cream. Sili ice cream. Ang sarap. May My- mga level pa yun, eh. Oh Level yes, of that's so spiciness. true. May level pa siya. Yes. And I'm proud to say kaya ko yung highest level. Ay, congrats! Yes! Proud of you. Okay, ang haba na nung kwentuhan natin. We just need to take a quick break. We got Diwata right here on Mellow Live on Mellow 947 BFM. Don't go away. We'll be right back. And look again. One I hoped I had when I was. Sampung mga daliri, kamay mo'y nasa na pagdilat ko, wala ka na, hawak na na. Iba nandito na naman, umaasang makalimutan ang nakaraan. Ito pa rin kung di kayang bigyan ka. Di na matanaw, bigla na bumitaw. Sampung mga daliri, kamay mo'y nasa na pagdilat ko, wala ka na, hawak na na. Diba? Heto na naman, umaasang makahanap ng paraan. Nandito ka pa rin, huwag ka nang umasa na may babalik ka. Di na matanaw, bigla na bumitaw. Mga daliri, kamay mo'y nasa na pagdilat ko, wala ka na, hawak
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mga daliri. Kamay mo'y nasa na pagdilat ko. Wala ka na hawak na. Iba hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Mellow 947 BFM, still tuned into Mellow Live with Diwata in the house. Yay! I'm Yes. back again. Yes, and that song, just in case nakalimutan nyo kung ilan yung fingers nyo, that song will remind you na 10 po yung mga daliri. And kung di sila marunong magbilang ng Tagalog na 1, 2, 3, at least yan matuturuan sila. Yes. Alam mo, pagka may hawak ng iba yung kamay nung partner mo, kailangan sabihin mo, bilangin mo yung daliri mo, Oo. tignan natin kung kumpleto pa. Pag 50 na yan, ay nako. So, 10 mga daliri, that's a collaboration that you did with Justin's of SB19. Justin of SB19. And I remember that song kasi yan yung tiniktok natin. And it went viral, Oo. di ba? During that time, yung sayaw na yon. And we are gonna do that again. Tapos ipopost natin yan. So, i-compare natin yung from last year to 2026. Mas magaling na ngayon. Oo. Hello. Parang may yabang. Right? And si Justin of SB19, syempre, ibang genre siya, di ba? So Yes. from folk pop, your folk pop sound, and then collaborating with someone na P-pop naman, di ba? Mm-mm. What surprised you most about collaborating with Justin? Is this your first collaboration Ay, hindi with an naman po. artist? Hindi naman. Okay. Yes. Ano parang kasi meron din siyang solo project like yung Justin mismo. Meron din siyang solos na mga songs na na-release. Tapos na-meet ko kasi siya sa Cozy Cove. Tapos yung mga kinanta niya nun, sobrang parang ka-vibe niya rin yung mga kanta ko and gustong-gusto ko rin yung Okay. yung genre niya. Eh, lalo na yung surreal, sobrang surreal ng song na yon. Aha. Kaya tinanong ko nga yung Sony, sabi ko kahit ano lang content collab lang okay na ako. Tapos biglang collab ng song yung Yeah. nabigay nila. Yeah. Kaya nakakatuwa kasi G rin si Justin and syempre yung management nila. Kaya nagulat ako kasi may ibang side pala siya, may soft side A siya na soft side hindi of lang siya Justin. maangas, hindi lang Oo. siya maangas sumasayaw. Kaya niya rin mag-mellow and nakakatuwa kasi nag-blend yung boses namin. It blends Perfectly well pa. together. Yeah, Yes. yeah. Mhm. So you were able to bring out his soft side. Yes, Diba? grabe yung soft side niya. The Oo. magic of Diwata, the magic Mhm. of music. And Yes. nakakatawa yung songs mo, yung themes ng songs mo, like Langit Lupa. I don't know if Diane would do. Naglalaro ka ba ng Langit Lupa when you were a kid? Oh, ayan. Kasi, di ba, Langit Lupa and then 10 mga daliri. Children's songs, Oo, nursery children's rhymes. songs. Mhm. So, what inspired you to write, these kinds of songs na ganito yung theme? Ayun, mahaba-habang chikan ulit 'to, guys. Oh, sige, go. We have all the time in the world. Mga hanggang 5. Okay. So, ang nangyari kasi nun, parang post-pandemic? Parang pero online pa rin yung mga classes. Tapos may friend ako na nasa klase niya online. Tapos nakikichika lang ako. Nandun din kasi ako eh. Nakikichika ako sa kanila. Nakikinig ako. Wala kasi akong ginagawa. Tapos ang lesson nila nun, film yung subject nila. Tapos yung lesson nila nun, parang
gagawa sila ng film or ng stories na hango sa mga nursery rhymes pero may mga twist. So, kunwari Okay. London Bridge is falling down pero tragic pala yung nangyari. Ta's yung ano, yung bato parang bato sana na yung tutubi, Ah. yung tutubi na nadapa, na nadapa. Okay. Hindi pala siya nadapa, yung tutubi. Yung tutubi na Nadapa parang pala yung tutubi? may Okay. dalang bato. Okey. So, parang, yung tutubi parang ano pala siya, may, addict pala siya, gano'n. Parang Oh, yun yung parang may may mga ibang parang twist. oo, para siyang merong hidden meaning Yes, kumbaga. oo, gagawa Okay. ng parang twist yung mga nursery rhymes na yun. Tapos sabi ko, puwede ko rin siyang i-apply sa songs ko. Puwede Uh-huh, rin akong uh-huh. gumawa ng gano'n. So, naglista na ako ng mga nursery rhymes na gusto kong gawa. Nandun na yung sampung mga daliri, Mm. kung ikaw ay masaya, langit lupa. Mm. So, yun yung mga na-release ko na mga nursery rhyme inspired And songs. sobrang patok siya ha, nagiging viral Yes. pa on TikTok. And Yes. another thing that your fans love about your music, they really connect to the emotions. Kasi parang ang dali niyang sakyan. 'Di ba? Parang it's not complicated. When Mhm. you listen to the lyrics, it's not complicated. Kaya parang they emotionally attach themselves to your songs, 'di ba? Do you consciously create music that way that comforts people, or you're just really naturally like that? Natural lang talaga guys. So, parang kasi kino-comfort ko na yung sarili ko, 'pag gumagawa ako ng Okay. songs. Okay. So, parang yun na rin yung nangyayari 'pag naririnig ng mga audience ko yung songs ko. Mm. So, nako-comfort na rin sila. So, 'pag nag-work siya sa'kin, so parang magwo-work na rin siya sa kanila, gano'n. Do you get inspiration from real life experiences most of the time? Yes, Okay. and stories ng mga Stories ng friends. Yes. friends. Okay. And, one song na hindi mo kakantahin today, pero another favorite yun sa Mellow Playlist because we play that also, yung Ang Pag-ibig Kong Ito, Yes. right? Which was originally done by Lea Lea Navarro. Yeah, Yes. di ba? 1980, it was released. Classic. Parang pinanganak na ba to ng 1980? Hindi po. Hindi ba? 2001 po. Patay tayo dyan. Tumingin ako kay Chen, Mari tayo lang ang kakaintindihan." But it's a remake as well, but you added your own twist to it, Mhm. 'di ba? And if you guys are wondering what song is that, we're gonna play it for you. It's here naman on the Mellow Playlist. So we play it, and the listeners know it. They ask for your song, 'di ba? And I love that song as well. You gave it your own twist kasi parang naging mas siya, mas dreamy with your dreamy Mhm. voice, 'di ba? Mhm. What's more challenging for you, to write original songs of yours or to do a remake of a really big OPM Actually, ito yung classic? mas challenging yung gumawa ng remake. Kasi di ko alam kung mabibigyan ko ba ng katarungan itong kantang ito. But you Kasi did though. thank you. Oo. Like kasi parang ino-overthink ko siya, and syempre wala rin akong masyadong creative freedom pagdating sa mga kantang nagawa na compared sa mga original songs ko na kaya kong gawin kahit anong gusto ko. Pero yun kasi, yun yung nahirapan kami kasi ang dami naming versions na nagawa ng Ang Pag-ibig Kong Ito. Tapos hanggang sa nahirapan na kami, humingi na kami ng tulong sa manager ko, and ayun, sabi niya, "Kung ano ka, Jazz, kung ano ka, yun lang yung gawin mo, and yun yung anong nararamdaman mo at the moment." Tapos ayun, ginawa namin ng acoustic lang siya, very raw, and kung maririnig niyo yung mga kuliglig sa background Oo. na yun, parang ini-imagine ko kasi na nasa kwarto lang ako, nasa Bicol, probinsya, Tapos rinig na rinig mo yung mga kuliglig, from yung outside, yes, yeah, gabi, 'di tas ba? humuni-muni ka lang, tas biglang kakanta yung gano'n, pag-ibig. Oh, 'di ba? Ang perfect. And that's the reason why Yes. our listeners love it. It's on the Mellow Playlist. And meron pala akong trivia kasi kanina you mentioned that you joined a singing competition, right? So I read, I did a little research on you, and then I found out na before pala you went into music, you were dancing? Nag-ready ka bigla. Tama ba yun? Biglang nag-warm You up, were no? into dancing and other art forms? Okay. Yes. Before po kasi yung music,
Bakit ka natatawa? Kasi nag-flashback lahat sa utak ko. Okay. Before po nun, nung Hip-hop dancer ka pala, no? Uy, magpi-P-pop group na rin. why not? Okay. Hindi na ako si Diwata. Pero ano po kasi, yung family ko kasi sobrang supportive nila. So, kahit anong trip ko, go sila. Okay. Kaya, nung una talaga, parang sa pagdo-drawing, Right. animate, and yung ibang instruments, kahit ano, binibigyan nila ako. Tapos, yun na nga yung dancing. So, nag-ballroom dancing ako. And Ballroom dancing. yes! Okay. Like, sinasali ako ng dati sa competition ng mga dance sports. Alam ba yan ng mga fans mo? Hindi ko nga alam eh. O, di ba baka ngayon lang nila na-discover through this Pero wag niyo na ako interview. guys pasayawin, please. Matagal na yun. Tagal na panahon. Tapos meron po yung hip-hop. Tapos ang pangalan namin, Unica Hermana. Panalo! Hindi ba magpo-produce yung Sony ng dance group? Marcin, pwede Andito ka na po yung mag-start. isang member. Pwede ka na mag-start ng ng dance group, 'di ba? Sasali daw si Diwata kasi nag-ballroom pa yan and hip-hop. You know what? You can actually create your own fusion of ballroom and Oh hip-hop. my God, parang hindi ko ma-imagine sarili ko nun. But if someone, kasi so you started dancing and then you got into, paano ka nga ba nag-transition from dance to music? Ang haba na nagkwentuhan natin, grabe. Ang saya. Okay. Yun naman, kasi nga ang dami kong trip sa buhay. Oh, So, yun naman, parang kumakanta-kanta na rin and Okay. pero hindi pa ako nagsusulat ng songs. Tapos parang napunta ako sa isang jamming session. Tapos inaya nila ako na sumali sa songwriting camp na yun. Yung The Dawani Project. Sa Bicol din siya. Tapos parang para makapasok doon, kailangan ko magsulat ng song and parang yun yung audition piece ko. Okay. Tapos ayun, nakapasok ako, doon ako natuto magsulat and sobrang nakakatuwa kasi ang daming mga gagaling na artists and yung mga mentor sobrang na-inspire nila ako na gumawa ng sarili kong kanta. And nakakatuwa rin makita yung mga tao kinakanta yung sarili mong kanta. Parang ang sarap sa feeling, gano'n. So that is how the dancer in you transitioned into Diwata the singer. Yes. 'Di ba? From ballroom to hip-hop to folk pop. Folk pop! 'Di ba? Pwede naman. Why not? It's amazing. Yeah. Okay, so the next song that you're going to sing for us this afternoon is called Santiguar. Yeah, what does that mean? Pagtatawas. Like, yung sa pupunta ng albularyo. Yun siya. Sa Bicol kasi Santiguar yung tawag doon pag pupunta ka sa albularyo. Like, So may parang siyang mga healing process? yes, parang sanctify, mga gano'n. Ah. So, ano siya eh, parang pag may mga lamang lupa or mga hindi ka ma-explain na bagay, tas nagambala mo sila. Oo, right. Tapos parang hindi nila ma-explain, so pupunta ka sa albularyo para magpakita. Kasi 'di ba, sa mga probinsya, lalo na sa mga liblib na lugar, malalayo yung access nila sa mga hospitals. Right. So, ang iba pupunta na lang sa mga faith healer, Right. ganyan tawag. So, yun yung Santiguar. What did what were you aiming to create when you wrote the song? Ito naman, ano siya, kinumpare ko siya sa pagkakaroon ng gusto sa isang tao. Kasi pag nagkakaroon ako ng gusto sa isang tao, hindi ko siya ma-explain. Like may Okay. butterflies inside my stomach. So kailangan mo ng albularyo Kailangan ko ng para albularyo. mailabas yung butterflies. Yes. Okay. Ganon yun. Tapos parang samahan mo ako, pupunta tayo sa albularyo para malaman mo na gusto kita. Siya mag-i-explain sa'yo. I like your thinking process, girl, ah. Cute! Magpa-albularyo tayo nang mailabas yung mga Yes. butterflies na yan. Yes! Was this from your past experience ba? Ay, ano naman tayo? Yes, sir! Kasi dati sa amin, sina mama, mahilig sila, may pinapapunta lagi sa bahay namin na albularyo. Tapos yun yung sa plate, tas may oil, tapos may candle. Tas pag tinutok yung plate na yon sa candle na may oil, makikita dun yung image nung Nung nakapasok na spirit? or something or na bakit ka may nilalagnat, bakit ka may sakit, gano'n. So, So- yun daw yung nakaano sa'yo na Okay. di ko ma-explain na
lamang lupa, mga engkanto, mga gano'n. That is really fascinating. Parang feeling ko Yes. mahaba pa yung mga kwento mo about that eh. If only we had Yes. the entire afternoon and the entire evening to talk about it. But she is just going to sing for you guys. Yes. Again, Diwata right here on Mellow Live. She's going to perform. Next song is called Santiguar. Enjoy this one right here on Mellow 947 BFM. Tutupod ka ba sa mga taong lipod? O kaya sa mga daing na hihiling kan sa tong mga mata? Bala igwada ang nahihiling sa may hikog. O karing daiman akong nakakasapatan. Tutupod ka ba sa isarya ka na iba? Manungod sa mga kaprisong di palang. Baka ngalas manan mga bagay naan. Tunay daw an uutik man sana. Pero matapot ko to kung sabihin ko na inintig tatago ko pa kung ini. Huna lalo na pa ko inikurukan. Mari na mapasante ka kita. Ipapahiling ko sa imuan sa kung namamati. Mari na mapasante ka kita. Pag mahiling mo, sana magtubod ka na. Alam mo yata ka. Tadai ako na kairo kami nagtabi-tabi po. Kaya naigo ako kinailing tatong biyo. Pero please ang maskay ko bang makahiling ni maligno. Kaya sa mahiling kang may kaiba. Iba. Mari pasente ko kita. Ipapahiling ko sa imon sa kung namamati. Mari na mapasante ka kita. Pag mahiling mo, sana magtubod ka na. Papahiling ko sa imon sa kung namamati. Mari mapasente ko kita. Diba at mahiling mo kung kano nakakamuya. Namuyata ka. Kumusta ang biyahe na pakalkada? Mari na pinagluto takan na Bicol Express. Pansit patoy ko ang laing may silirapyo. Ay, lapuyo. Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo ako. Niliputon niya to
kasi mayon na magkayon. Di ka lang pataba daga daibang mumuyahon kundi ika papadabaon daga sagot pa man kita magurang daing ibang papadaban pa kundi ikaw. Kumusta ang araw mo? Ibahan mo ako. Ilibuton niya tuwa ang pasalubong. Sana lang dakang maray sa kuakala padadala dahil di mo mumuyahon kundi ka papadabaon daga sagot pa man kita magkurang dahil ibang papadabaon kundi hindi pala sana ang kaya kong lipuhon. Ano pa kaya kung sabihon ko na padaba daibang mumuyahon kundi ikaw. Mahal kita, walang ibang gugustuhin kundi ikaw. Mamahalin kita hanggang sa ating pagtanda. Walang naibang This is Mellow Live right here on Mellow 947 BFM, and we got Diwata in the house. That song is called Padabataka. Did I pronounce it Yes, right? yes. Padabataka. And it means I love you in Mhm. Bicol. Yeah. Ang ganda niya. This is one of your biggest biggest breakthrough songs, no? Mhm. 6 million, over 6 million streams already. Tama ba? 50 something million How many? streams on 50 million streams. Spotify. Oh my gosh, Yeah. diba? And kanina we were talking about how music, kahit hindi mo naiintindihan yung lengguwahe, it just really connects Mhm. people, diba? And it connects emotions. And I think this song, I feel like this song became massive because the language, people found the dialect beautiful. And at the same time, yung emotional sincerity nung kanta, you can feel it, di ba? Kanina nga while you were singing, parang, oh my gosh, this song is
It's beautiful. It really sounds like a beautiful love song. Kahit hindi ko naiintindihan. Naiintindihan ko lang yung mahal kita, Aha, aha. ganyan. Yeah, but the dialect, 'di ba? Hindi ko siya naiintindihan, but I could feel the emotion. What does it feel like, when you sing in Bicol and then you discover na it isn't limiting you, 'di ba? It actually makes you stand out. Mhm. Ano, ano ba? Parang superpower ko siya, eh. Superpower, that's true though. Yeah. Yes, kasi, yun yung unique sa akin, yung paggawa ng Bicol songs and parang yun nga, ang sincere niya na mas nalalabas ko yung emosyon ko, mas nalalabas ko yung Mm. gusto kong sabihin sa kanta and actually mas madali rin akong makapagsulat ng Bicol songs kaysa sa Tagalog songs. Kaya, ang pure Right. niya Yeah. talaga, ang Bicol songs para sa'kin. And it sounds, really sincere when you listen to it. Parang, wow, okay, dama ko talaga yun. Kahit di ko Mhm. naiintindihan yung language, di ba? Mhm. Have people come up to you, fans, have they come up to you na, told you na, alam mo, connect ako sa song mo. Di ko naiintindihan, pero Mhm. grabe parang Yes. it's my love story being told by your song. Yes, marami pong mga, na lumalapit sa'kin na kahit hindi sila Bicolano or hindi sila marunong mag-Bicol, yun daw yung theme song nila ng partner niya. Tas may iba Yeah. rin na, may mga kinakasal actually na ginagamit yun na Talaga? yes, Okay. first dance or minsan sa SDE nila. Oh, that's So, may ibang nice. hindi rin Bicolano ginagamit yun, kaya Oo. nakakatuwa. And actually, meron din mga foreigner na nagko-cover ng song na yun. Mm. Kaya sabi ko, "Wow, Bicol song talaga yung kino-cover nila." And Ang that's such a galing. proud moment for you, Mhm. 'di ba? Kasi, you're not worrying anymore kung maiintindihan ba nila yung kanta ko kasi wow, Mhm. nakaka-connect talaga yung fans mo. Now, we're actually running out of time and I still wanted to talk about your last song, your closing song Yes. for this afternoon. It's called Tabi. Mhm. Right? And it's your newest single, tama ba? It's your newest Yes. single and we have it also on our Mellow playlist. Pinadala sa akin yan ng aking Mars na Yay! si Chen over there. Ang It's on paboritong Mars. Oo, my paboritong Mars and it's on our playlist along with your other songs, of Yes. course. And it was released on your birthday, am I correct? April 16. Oh, alam niyo na kailan birthday ni Diwata. So Magpapadala everyone watching on Facebook and on TikTok, April 16 po pero lumampas na tayo sa April 16. Yes, Next year next year papadalan naman, ka nila. guys. Okay, and I read on your Facebook account na it's a very personal song for Mhm. you because it talks a lot about your past and you're happy that you were able to finish writing this despite things you were never open to talk about. Can you Yes. share with us, anong story behind this? Ano yan? Makapagkwentuhan na naman! Sorry po. Ito na nga. Let's bring out the beer! Seated. Sige. Yun kasi ano naman siya, so experience siya from the past na Okay. konting tao lang nakakaalam, Mhm. like mom ko lang, yung closest friends ko lang nakakaalam talaga nito. And never ko siyang parang 'pag kinukuwento ko siya, di ko mapigilang mag-breakdown, like umiyak. Tapos hanggang sa ano, I found myself na lang sa kwarto na hawak yung gitara ta's di ko alam na nasusulat ko na pala siya, na hindi ako umiiyak or hindi ako, nagre-relapse. Okay. So, um, yung mga ginagawa ko kasing song or 'pag nagsusulat ako ng songs, malaking like nagiging emotional agad ako 'pag sobrang personal niya sa'kin. Especially 'pag pinag-uusapan yung family, and yung mga experiences ko sa buhay. Okay. Kaya nung nasulat ko 'to, na-relieve ako kasi, nalabas ko siya. Mm. Yung matagal ko na hindi man nila alam yung buong kuwento, pero at least nalabas ko siya. So, nakakatuwa kasi may outlet ako, which is yung music, Right. na dun ko nalalabas yung emosyon ko and nalalabas ko rin siya sa mga tao. So, ayun. Gaano katagal, for you to finish this song, creating the song? Actually, madali lang natapos ko 'to, yung song na 'to. Siguro mga ilang days, kasi may ibang songs ako months, years natatapos. Mhm. Ito madali ko lang siya natapos.
na hindi ko talaga na parang hindi ko na iniisip, sinusulat ko na lang talaga siya ng Mhm. sinusulat. Mhm. Tapos na-realize ko na, yung experience ko 'to from the past. Oo. Nakakatuwa na nakuwento ko na siya, Right. 'yan. Did you ever feel any kind of hesitation when you were writing this? Because it's such a personal song, Mhm, 'di ba? And it's about something about your past, some experiences that mhm. you've had in the past. Minsan kasi ang singer-songwriters pag masyadong personal ayaw nilang Yes, ilabas eh, 'di ba? Parang yes. for personal Uh-huh, consumption lang nila talaga. But uh-huh. did you feel that same kind of hesitation when you wrote this song na parang medyo parang ayoko Mhm. tong ilabas? Meron akong hesitation nung una, pero naisip ko rin na maraming tao rin ang nakaka-experience ng ganito na Okay. hindi nila malabas-labas. So, why not ilabas ko 'to para meron din silang outlet na ito yung nakaka-relate sila sa kantang 'to. Mhm. Yun na lang yung inisip ko nun talaga. Do you still feel like crying 'pag kinakanta mo siya? Hindi, And kasi ginawa namin siyang maangas. maangas. So, I parang know, strong. 'di ba? Kaya nga so it's Uh-huh. like the opposite of ano, eh, it's like the Mm. opposite of yung sadness Yes. and the vulnerability that you were Yes. feeling, eh, Mhm. when you were writing this, eh, Parang 'di ba? strong na ako ngayon dahil birthday ko nga siya nilabas. So, Yeah. parang, yung frontal lobe ko ano na siya, fully developed na siya. So, sabi ko, mature na ako guys. Kaya Red ko ng ready ano ka na for mature ay roles. papaalam muna tayo sa magulang ko. Pero ayun, mas confident na ako, mas stronger na ako, Okay. mas kaya ko nang harapin yung mga gano'ng problema or yung mga problema ko sa past, gano'n. And before you sing our last song, before you sing this wonderful new single of yours, where can they find you? Where can they stream your music? Ayan guys, you can find me anywhere as in. 'Wag lang sa bahay namin, pero ayun guys, you can follow me on my social media accounts. It's at Ako Ay Diwata, DWTA. And syempre guys, stream my songs on all streaming platforms. Maraming salamat. Diwata, ladies and gentlemen. Woo! Thank you so much for joining us. Thank you for your time. I Thank really appreciate it. Ang you. saya ng kwentuhan natin. Sana we had more time kasi parang Part 2. Oo, part 2 mag-guest siya ulit, ladies and gentlemen. Yung mga hindi niya nakanta today, kakantahin niya Yes. sa next guesting kasi parang ang Yes. dami mong kwento, 'di ba? Wala tayong masyadong oras. But thank you so much for joining us. And let's thank everyone who joined us on Facebook Live, on TikTok Live. We got a lot of people saying hello. So we don't really have time to read all the greetings, but thank you so much for joining us today. Thank you, Diwata! Thank you so much! Sana na-enjoy mo yung kwentuhan Super! natin. Kulang nga eh, bitin. Babalik yan. Babalik siya, Mars, di ba? Oh, ayan na. With confirmation. Tomorrow. Tabukas agad. Pahinga ka muna. Yes. Tapos siguro mga next week, ganon. G. But thank you so much again, Diwata, ladies and gentlemen, right here on Mellow Live. Again, my name is Anne. Thank you so much for joining us this afternoon. Let's enjoy Diwata's last song. It's called Tabi, right here on Mellow 947 BFM. Simula nang nawala ka, para ko mundo'y mag-iiba. Na direksyon, yung pala ako ay nasa tamang daan. Palayo sa gulo. Simula nang nakilala kita, pinupuno mo lagi aking labi nang walang pasabi. Kala ko walang mali, kaya hindi na madali. Umalis ka na sa aking kapalit. Tumabay ka na lang dyan, at maninira ka naman. Magmukha mo lang walang laman ang tabi. Tumabay ka sa daan, hindi kita mabalatan. Di ka karapat dapat manatili sa aking tabi. Di ka na muling nakita, kala ko mundo'y tahimik na.
ko na rin to dadamhin. Buti na lang natauhan, kaya ngayon wala na sa iyong tabi. Tumapag ka na lang dyan, hindi kita mabalagyan. Kinagmukha mo lang walang laman ay kaluluwa at tabi. Tumapag ka sa daan, di ba mabalatan? Hindi ka karapat dapat manatili sa aking tabi. Tumabay ka na naman at maninira ka naman. Andun ka sa tabi, bago ako